Yes, puntahan po natin si Lynn Perez na sa barangay BL Crame, Cubao, Quezon City. Sakay po ng ating one and only UNTV Radio Mobile Booth. Good morning, Lynn. Hi, good morning Kong Erin. Good morning sa mga kasama natin dyan sa studio. And of course, good morning sa ating Kuya Daniel Razon. Magandang araw nga po dito sa mga kabarangay natin sa Barangay BL ng Crame. Ang ibig sabihin na Congressman ng BL, Bagong Lipunan ng Crame. Yan ang barangay na tinungo natin ngayong umaga para magsagawa po ng medical and legal mission. At makikita nga natin talagang marami na pong nakapila at marami po kasing mga kabarangay natin ang maraming concern din na legally and of course medically, lalong-lalo na ngayon na medyo malamig ang panahon. Maraming nagkakaroon ng ubo at sipon, kaya't marami po ang gustong magpakonsulta sa ating doktor ngayong umaga. At syempre, lahat naman na ito ay libre. Public service pong pinangunahan ng ating Kuya Daniel Razon. So anyone, yung mga nandito po malapit sa Barangay BL ng Crame, dito po sa may Quezon City. Kung gusto niyo pong magpakonsulta ng libre, legal at medical, punta na po kayo dito. Nasa harap lang po kami mismo ng barangay hall po ng Barangay Bagong Lipunan dito po sa Crame, Camp Crame. Okay? At ngayong umaga, meron tayong gustong magpakonsulta. Siyempre, para pa rin sa segment nating ikonsulta mo sa barangay, ay meron tayong nakasama. Isa po siyang napakagandang ginang at the age of 75. Ayan. At gusto niyo, may katanungan po siya. Siya po ay isa sa mga lupong tagapamayapa dito po sa Barangay BL ng Crame. At legally, meron siyang tanong tungkol po sa sanction po ng mga hindi sumisipot na mga inirereklamo. Nandito po siya mga kasambahay. Pabatiin muna natin si Nanay Marina Tabamo. Konti lang naman ang tabako. Pero joke lang, Tabamo kasi yung kanyang apelido. Good morning po. Good morning. Good Ayan. morning sa lahat, no? Good morning. Attorney ba yan? Good morning, Opo. attorney. Ayan. Sa mga tao sa studio at dito naman sa mga kababayan namin sa barangay. Yun. Okay. At andyan po si Congressman Erin Tanyada para po sa inyong katanungan. Go ahead. Ikonsulta nyo na po. So, good morning, Congressman. Ang katanungan ko bilang isa sa mga lupon dito sa barangay ay ganito. Marami kami kasing mga kaso na may mga summons at may mga pinapatawag na respondents na hindi dumadating, hindi lang first time, second time, minsan third time. Ano naman ang magawa ng barangay para sila ay makarating, kasi maraming oras din na aksaya sa pag-antay, nandoon na rin ang complainant, wala naman ang dumadating. Salamat. Ayan, Congressman Erin. Yes, maraming salamat, Lynn and Aling Mariana. Kasama po natin si Attorney Anton na pwedeng magbigay ng linaw sa katanungan po ni Aling Mariana. Anton? Umaga po sa inyo, Aling Mariana. No? Ang trabaho po talaga ng mga lupong tagapamayapa is really mag-mediate sa ating mga kabarangay para sila ay magkasundo kung ano man yung issue na kanilang pinagtatalunan. Sa kasamaang palad po, wala pong contempt powers ang mga barangay. So ang kailangan po natin gawin kung talaga pong hindi pumupunta at sumisipot yung mga iniimbitahan natin na pumunta sa mediation sa barangay, pwede po natin silang filean ng mga contempt sa korte na po. Sa MTC po natin sila pwedeng filean ng contempt dahil po hindi po sila sumusunod sa authority ng barangay para sumipot. So ang masasabi ko lamang po dyan ay yun po ang pwede po natin gawin. Pwede po natin silang under pain of contempt pagka hindi po sila pumunta. Pero hindi po ang barangay ang mag-i-issue po ng contempt, kundi po ang korte na ipa-file po ng barangay na sa hindi po nila pagsunod sa mga utos ninyo. Aling Mariana, kung ang ito'y dadagdag ko sa sinabi ni Anton, no? Kung ang pakay kasi ng mga nagrereklamo makapagsampa ng kaso at hindi na sumisipot, ang pwede ho ninyong gawin na ngayon, mag-issue na kayo ng certificate to file action for non-appearance of the other party sa proseso na nilalahad sa local government code. So, para at least yung nagrereklamo, may pwedeng sumunod na hakbang na pwede niyang gawin para igiit yung pinaglalaban po niya.
Okay, Aling Mariana. Pwede ko bang sundan ang tanong ko? Sige po. Ilang beses na hindi dumating, no? Ilang beses na hindi. Kasi several times naman ang SOMO na hindi dumating Opo. bago pumunta sa ganong aksyon. Well, wala naman maliwanag na sinasabi ang local government code dito. Pero sa tingin ko po, after three notices po, ay pwede na ho kayo na makapag-issue ng certificate to file action. So, hindi lang pala doon tungkol sa non-resolution ng case na gusto nila itaas, kundi yung hindi pagsipot, pwede Yes. pala mag-file for certificate to file action. Pwede po kasi hindi mapoprotektahan yung karapatan po nung nagrereklamo eh. Kasi kung gagawin po nung kabilang partido lamang yung rason na hindi pagsipot sa barangay level, talagang hindi makakakuha ng hustisya yung nagrereklamo. So itong pag hindi sumisipot yung tao sa barangay reconciliation o barangay conciliation, isa sa grounds rin po yan para makapag-issue na ng certificate to file action. I think that's clear. Thank you. Maraming salamat, Aling Okay, Mariana. salamat. At ang usual daw na ginagawa ni Nanay Marina, ay hindi lang sila binibigyan ng clearance, di ba? Ang feeling sa barangay, ang feeling niya, paano pag hindi naman nagpapa-clearance? So, parang ang feeling niya talaga na hindi sila nababaliwala pagka may mga ganyang summons na hindi naman sila pinupuntahan. So, okay na po, Nay? Okay. Naging malinaw na sige. po sa Oo, inyo? Okay. At least may alam ka na kung anong aksyon na hindi ka naman helpless na kung kailan lang sila pupunta para dun sa kung anong kailangan nila sa barangay. So, on the part of the barangay, may magagawang aksyon para naman, sabi nga ng attorney, mabigyan ng hustisya naman yung nagko-complain. Opo. And for additional help or concerns, open naman po ang law center ng ating Kuya Daniel. May mga lawyers po tayo dyan, may mga abogado po tayo na libre ring nagbibigay ng consultation sa ating mga kababayan. Dyan po yan, nasa 4th floor lang po ng UNTV building. Dyan po sa Barangay Philam sa EDSA Quezon City. Sa harap lang po tayo ng Trinoma. So kung may mga kabarangay po kayo or ka-constituents yan na tinatawag, ay pwede nyo pong papuntahin sila doon kung kailangan po nila ng serbisyong legal. Na po? Sige, thank you. Yan, okay. At continuous pa rin po naman ang ating legal services dito po sa Barangay BL ng Krame. Ayan, at tuloy-tuloy pa rin po tayo. Makakasama natin ang ating mga abogado, si Attorney Ahesta, and of course, ang ating doktor ngayong umaga. So, salamat po ng marami sa Diyos. Siyempre, nagpapasalamat tayo kay Kapitan Tony Talamayan and Council. Siya po ang nangunguna sa Barangay Bagong Lipunan ng Krame at nagpaunlak po siya na makapagserbisyo po tayo sa kanyang mga kabarangay. Okay? Salamat muli ng marami. Salamat din. Okay, ayan po. At binabati ko lang muna si Dr. Daisy Lim Kamitan. Good morning. Ng Dermgem, of course, Tita Betty Rolyoda ng Betty's Body Farm. Direct Lito, get well soon, okay? And Dr. Olive Aites, good morning po. So yan muna ang ating ikonsulta mo dito sa Barangay BL ng Krame. Ako po muli si Lynn Perez. Siyempre, lulan pa rin ng nag-iisang UNTV Radio Mobile Booth dito sa Pilipinas. At nagpapasalamat po sa inyong lahat. Happy morning! Once again, back to the studio. Yes, maraming salamat, Lynn Perez. Live mula sa Barangay BL Krame, Cubao, Quezon City. Lulan po ng ating one and only in the Philippines Radio Mobile